Mga kababayan, mga katambay, si Kamanong po, nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan Makabayan. Magandang umaga po, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa atin lahat. Saan man sulok ng ating bansa o saan man sulok sa mundo tayo naroon, ay naway maingatan po tayo mga kababayan. Ito po, komentuhan po natin mga tambay, ito pong isang senador. Ito pong isang senador, gumagawa po ito ng batas, mambabatas mga kabayan. At alam naman niya po sa sarili niya dahil gumagawa po siya ng batas na napakarami pong paglabag ng isang general na na-appoint pa bilang PNP chief, mga kabayan. Yung nung panahon na binabatikos niya at alam niya sa sarili niya na mali ang ginawang pag-aresto sa dating Pangulong Duterte na hindi nakakuha ng due process, mga kabayan. Ngayon po, nagkabaliktad na po. Pati po siya kasi noon, siya mismo, kinukundina niya ang ginawa ni General Torre kay dating Pangulong Duterte. Di po ba? Napakaraming paglabag. Pero ngayon, baliktad na po, kumambyo na po. Ang isang senador na mambabatas ay kumambyo na. Humanga na po. Suportado na po ngayon si PNP Chief Torre, mga tambay. Si PNP Chief General Torre. Bakit kaya kumambyo? Kumambyo na po ang isang senador, mga tambay. Natakot kaya? Mga kabayan, ang natakot pa, yung nasa tama na alam niya mali ang ginawa ng kapulisan. Siya pa natakot. Tinatanong ko lang mga katambay, hindi ko naman sinabing natakot na talagang takot si Jinggoy Estrada, si Senator. Bakit kaya kumambyo? Natatakot ba siya? May kinatatakutan ba siya? Nagtatanong lang po si Kamanong. Ito po, pahinga po natin ang balita. From basher to supporter, matapos sabihin noon na maanga si PNP Chief Nicolas Torre, pabor na ngayon si Senador Jinggoy Estrada sa mga inilatag nitong reforma sa PNP. Ang detalye sa agenda report ni Hannah T. Kumambyo na si Senator Jinggoy Estrada kay PNP Chief Nicolas Torre. Hindi man agad napabilib sa pagkakatalaga kay Torre, suportado na ngayon ng senador ang kanyang mga reforma. Mahalaga raw kasi na may tiwala ang publiko sa mga pulis. Mas magiging bukas daw ang taong bayan na makipagtulungan sa PNP para labanan ang krimen. Para kay Estrada, ang chairman ng Senate Committee on National Defense, Peace, Unification and Reconciliation, long overdue na ang mga reforma. Aprobado niya ang 8-hour shift na pinatupad ni Torre mula 12-hour shift para anya makatulong sa work-life balance ng mga pulis at mas epektibo nilang magampanan ang kanilang tungkulin. Pabor din ng senador sa 5-minute response na utos ni Torre at pagsibak sa mga hindi makakasunod dito. Na-appoint si Torre sa harap ng mainit na batiko sa kanya ng Duterte supporters, kaugnay ng pag-aresto kay FPRRD. Siya ang nooy CIDG chief na naghain ng warrant of arrest sa dating Pangulo noong March 11. Sa gitna ng mga batikos, pinagtanggol ni PBBM ang pag-appoint kay Torre. The statistics are telling you crime rate is down, drug seizures are up. That's not enough. People should feel comfortable to walk in the night around their neighborhood, that they can send their child to the sari-sari store. Yun ang kailangan. Ramdam daw ang agarang reforms sa pamumuno ni Torre. Si Nick Torre is effective at that. And so that's why we, in the end, we chose him for PNP chief. As a matter of fact, very soon after he assumed the position of chief PNP, we instigated already this new program of Cops on the Beat. Yan po mga tambay, ang sinasabi po ng Pangulo. Siyempre, yun yung sinasabi nga po, di ba? Yung umuugong. Aso daw po yan, aso, pitbull. Di ba? Aso daw po, mga tambay. Ito naman po, balik tanaw naman po natin yung pangyayari po sa panahon po na talagang napakaraming nilabag, lalong-lalo sa pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Ang usapin po rito, tama po ba ang proseso? Mga kabayan, tama pa ang ginawa nilang proseso? At naging PNP chief ba? Kaya po ito naging PNP chief dahil, mga kabayan, dahil po meron pong nagpadrino. Kasi kung batas po ang pairali ng Pilipinas at kailangan sumunod ka sa proseso ng batas, hindi po ito magiging PNP chief. Hindi po ba?
proud to have. Kasi binabasa ko dito yung standard operating ng PNP. Ang liwaliwanag naman eh. No torture, no force, no violence, threat, intimidation, or other means to vitiate the free will to be used against the arrested person. Eh di the more so, yung mga kasamahan ng arestado. Eh sabi mo nga, ikaw na nag-admit forcefully. Eh talagang you used force. Eh bawal po yun. Ma'am, it is, I placed E.S. Mijaldea under arrest for obstruction of justice. Eh sabi And- nga ni Senator Jinggoy, eh, hihilain mo pa. Yes, ma'am. I did because I have to get into their heads to make them to make it very, very clear to them that we are already very, very serious O of tama loading nga. the president Oo to the naman, plane. General, pinapaliwanag mo, pero bawal ang paggagamit ng dahas, ng pananakot, Ma'am, ng just to be clear. intimidation, or any other means. Ang liwanag eh, nasa kapulisan yan eh. Ma'am, just to be clear, operationally, there was obstruction of justice. It was the decision call of General Torre to place him under arrest for obstruction of justice. Now let us separate what happened to the president. You're talking about Attorney Medialdea. Yes, ma'am. Eh, paano yung iba? No one else was armed, ma'am. Yung attorney. No, wait. Yung abogado. If I may, Senator Amy. Yes. Madam Chair. Ayan. Sino yung kinaladkad nung isang pulis? Yung security na nakaitim. I think it was General Torre na hinila yung isang abogado. Dalawa yun eh, yung abogado, hinila yung upuan, di ba? Tapos yung nakaitim na secure, eh kinaladkad din. Si Attorney Delgra, sir, because he is next to be arrested. And because of that, the president, former President PRRD saw that I'm already that serious. And he said, he prevented the situation from further deteriorating and escalating. So he said, let's go. Isn't he entitled to a counsel of his choice, General? Yes, sir. For 12 hours, he was there. Oh. Can't he speak to his client? Bigla niyo na lang... They are there for 12 hours, sir, speaking to each other. Ano? They are there for 12 hours, speaking to each Alright. other, sir. One more thing that I noticed in the video, no? Ang sabi ni PRRD, papasukin niyo yung anak ko. Abogada siya. At ang sinabi mo, hindi ko siya papapasukin. Why not, Gerald Torre? That is a decision. That is my call, sir. That is my decision. Considering that Okay. he had already been assisted by 3 lawyers all throughout Okay. that time, sir. And gabi na ho yun, sir. The request was Ano yun? made at around mga 9 o'clock na, sir. 11 hours Gerald after Torre, ganito, the first arrest. Tanggalin mo na yung titulo ni Inday Sara. Kalimutan mo na siya na Vice President siya. Pagpalagay natin hindi siya Vice President. She is an immediate member of the family. Nung kami po ay nakakulong, ang immediate members of the family, 24 hours pwede bumisita sa amin, nakakulong kami. Ito hindi pa nakakulong. Anak ito. Bakit hindi niyo pinapasok? Eh, maliban doon, is this not a violation of RA 7438 that requires that you guarantee access to an attorney in addition to the immediate family? The President also said na yung anak niya, yung babae, abogado ko yun, papasukin nyo. Hindi nyo pinapasok. Eh, abogado yun eh. Actually, sir, first to answer the question of Senator Estrada, sir. I have told the president that they can visit him at his detention facility because at this time the order of the day is to load him into a plane. So that's what we endeavored to do, and that's what happened, sir. Ano niya bibisitahin yung tatay niya sa Netherlands? Hindi naman dito tinray eh. Hindi naman dito kinasuhan eh. Sa ibang bansa eh. Oh, bakit hindi niya man lang binigyan ng kortesiya yung anak na isang abogada na magkukonsulta? Katulad nga na sinabi ko kanina, yung mga nakakulong nga, 24 hours pwede bumisita ang immediate members of the family. Bakit ito hindi pa nakakulong, hindi niyo pinapasok yung anak? Our mission at that time, sir, is to deliver him to the My God. body Kahit who ano issued the warrant, mangyari, sir. Nasa batas yan. Nasa batas yan, General. Immediate members of the family, lawyers, priests, etc., etc.
I should know. Mga tambay, bakit po ngayon hangang-hanga na po ang isang Senador Jingo Estrada kay General Torre? Humanga na po siya sa mga daw pagbabago ng PNP. Hahangaan mo ba yung isang lingkod bayan katulad po nito, PNP chief? Hahangaan mo? Napakaraming nilabag na batas. Kahanga-hanga po bang ginawa niya? Ibalik tanaw mo yung ginawa niya. Yung ginawa niya sa dating Pangulong Duterte na hindi nakakuha ng proseso ng batas. At walang kaso. Walang kaso sa Pilipinas. Sa ibang bansa kinasuhan. Pero mas pinanigan mo ang ibang bansa. Di po ba? Naglingkod ito sa ibang bansa. Hindi naman po ito lingkod bayan ng Pilipinas. Noong mga panahon na dinadakip niya, si dating Pangulong Duterte, saan po ba siya naglilingkod? Di po ba naglilingkod siya sa ICC? Hindi naman po sa Pilipinas. Di po ba? Dahil hindi niya po dinala sa korte ng Pilipinas. Saan niya po dinala? Sa Villamor Air Base, doon niya kinulong. Tapos, hindi niya pinagtagal, hindi na po inabot ng kinabukasan. Di po ba? Dinakip ng hapon o tanghali hanggang gabi lang. Pinalayas na sa Pilipinas. Di po ba? Saan po siya naglilingkod? Hindi po ba sa Banyaga? Dahil nga po sabwatan yata ito. Planado. Napakaraming paglabag sa batas ang ginawa ni General Torre na hindi katanggap-tanggap sa mga Pilipino. Di po ba? Walang kredibilidad itong tao na ito lumalabas. Taksil. Di po ba? Isang taksil. Di po ba? Sa bayan at lalong-lalo sa dating Commander-in-Chief. Di po ba? Nagtaksil ka. Naghudas ka. Sa bayan at sa dating Pangulo ng bansa na dati mong Commander-in-Chief na hindi mo binigyan ng proseso ng batas. Di po ba? Tama po bang ginawa? Kayo mismo ang nagsasabi nun. Kayo ni Senadora Amy Marcos, napakaraming nilabag na batas si General Torre. Pero ngayon, hinahangaan mo ngayon. Bakit? Natatakot ka ba, Senador Jinggoy, na makalkal ang kaso mong muli? Kalkalin nila. Buksan nila muli ang kaso mo. Kaya, dahil may kaso ka rin ng korupsyon, di po ba? Sa Sandigang Bayan. Hindi po ba? Ayaw mo ba mabuksan? Napagsabihan po ba kayo? Nagtatanong na si Kamanong. Bigla pong umurong at bigla pong humanga, kumambyo ang isang senador na isang mambabatas na may kaalaman sa batas, sa proseso ng batas, na hindi po nasunod ni General Torre, ni PNP chief. Ibang klase. Siya na lang ba ang bukod tanging PNP na pwedeng gawing PNP chief? Napakaraming general. Malinis ang record. Walang ganyang record sa kay General Torre. Di po ba? Mas marami na general ang malinis na hindi nangingidnap. Di umano. At hindi lumalabag sa proseso ng batas kung paano sila umaresto. Maraming general sa buong Pilipinas. Napakaraming general. Di hamak na malinis ang record kay PNP Chief General Torre. Tapos hahangaan mo. Bakit? Parehas mo rin kasi. Nagkaamuyan kayo kaya dahil parehas kayong may problema. Ikaw, may issue ka ng korupsyon. Nung PIDAP, di po ba? Pandarambong. Di po ba convicted din po kayo? Nagtatanong lang si Kamano. Convicted po kayo ng pandarambong pagnanakaw. Di po ba? Ngayon, etong isang general na umuhuli, hindi kaya pabuksan din ang kaso nyo para ibalik kayo sa kulungan? Hindi kaya? Bigla kayong umurong? Nakakahiya. Di po ba? Nakakahiya. Natakot ba kayo kay General Torre na baka pagtulungan at kalkalin ang kaso nyo at mabuhay muli? Ibang klase po. Kaya po mga politiko natin, mga kabayan, unang-una, mga walang paninindigan. Walang bayag, di umano. Walang paninindigan, di umano. At syempre po, mga balimbing, di umano. Mga hudas, di umano. Taksil, di umano.
Hindi po ba? Grabe, no? Parang kailan lang. Itinatama mo yung mali ni General Torre. Itinatama mo. At kinu-question mo pa yan. Kinu-question mo na bakit naging PNP chief yan. Kinu-question niya yan. Dahil marami ngang ginawang paglabag sa batas sa pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Di po ba? Kinu-question niya yan eh. Yung pagtalaga ni Pangulong Marcos dyan. Yung ginawa nga lang pagtalaga ni Pangulong Marcos, questionable na yan. Maraming Pilipinong dismayado. Dahil wala na bang matino, malinis ang record para gawin mong PNP chief, Mr. President? Di ba kinwestiyon ng tao yan? Bakit siya lang? Dahil nga lumalabas po na ugong-ugong aso raw po nila yan. Aso daw po. Di umano. Pitbull nila daw yan. Aso. Yan po ang balita. Totoo ba yan? Kasi mismo ang DILG Secretary na seremolya ay sinabi rin po na aso daw po yan. Di umano. Aso. Aso daw po yan. Ganun po ba, Senador? Wala. Walang maaasahan sa inyong taong bayan. You know, sa isang general pa lang, General Torre pa lang na napakaraming issue na paglabag sa batas, bahag na po yata ang buntot nyo. Bahag na buntot nyo kay General Torre. Bakit kaya, mga kababayan? Samantalang pag hindi na po presidente ang amo niyan, pag hindi na po presidente ang amo niyan, Senator Jinggoy, lahat ng ginawa ni General Torre ay pagbabayaran niya sa batas at kay dating Pangulong Duterte. Dahil iira lang tamang proseso ng batas. Makakamtan ni dating Pangulong Duterte ang hustisya ng batas pag hindi na po presidente ang may issue na sumisinghot ng pulburon at sumisinghot ng coke. Hindi po ba, mga kababayan? Di po ba? Kaya nga po tuwan-tuwa ang mga kababayan natin ngayon. Dahil magmula po na maging presidente ang Pangulong Marcos. At naging ganitong klase na po ang PNP po natin, mga kababayan. Marami na pong natuwa na mga gumagamit po ng pulburon. Tuwan-tuwa po yung mga sumisinghot. Kasi nagkaroon daw po sila ng proteksyon. Kasi may mga kababayan po tayo, nagse-survey, nagkakalye survey. O, katulad po nito mga tambay, pakinggan po natin itong isang nag-survey na Pilipino. Ito po ay kumalat po ito sa social media. Tingnan niyo po yung survey niya. Pati daw po batas. May batas na raw po Dahil ito po ang alam ng isang Pilipino na na-survey Tinanong kung anong batas daw po ang naipatupad ng binagoong Pilipinas. Ito po sagot nung Pilipino sa social media. Pakinggan po natin. Magmula po sila po na manungkulan. Ano ang bagong batas ng Pilipinas? Huwag galawin ang adik. Magalit ang gobyerno. Gago! Ano ang bagong batas ng Pilipinas? Huwag galawin ang adik. Magalit ang gobyerno. Nakita niyo po mga tambay, pati po yung mga Pilipino sa ground, ang kababayan natin tayong mahirap. Nakita niyo po, pati sila. Alam nila sitwasyon. Pagka ginalaw daw po ang mga adik, magagalit daw gobyerno. Nakita niyo po yung mga kababayan natin kung anong sagot. Yan, mga kalye survey po nila yan. Ito pa po mga tambay. Ito pa isang kalye survey mga tambay. Pakinggan po natin itong isang kalye survey. Pakinggan po natin. Meron pa isa na kumakalat. Noon, tago kami ng tago, pero ngayon, party-party na ulit. Balita ko, masaya daw kayo na wala ng tokhang. Oo. Pinahirapan kami noon, tago kami ng tago, pero ngayon, party... Wait, ulitin po natin. Maganda itong sinabi nung sa survey Mga kabayan. Ulitin po natin. Party-party na ulit. Balita ko, masaya daw kayo na wala ng tokhang. Oo. Pinahirapan kami noon, tago kami ng tago, pero ngayon, party-party na ulit. Balita ko, masaya daw kayo na wala ng tokhang. Oo.
Pinahirapan kami noon, tago kami ng tago, pero ngayon, party-party na ulit. Balita ko masaya daw kayo na wala ng tokhang. Oo. Nakita niyo mga tambay? Sabi raw po ng mga adik na mga gumagamit ng pulburon, mga tambay. Masayang-masaya na sila mga tambay. Dati raw nung meron daw po tokhang, tago daw sila ng tago. Ngayon naman daw po mga tambay, wala ng tokhang, party-party na daw po sila. Ngayon nagpa-party na. Tapos yung isang kababayan naman natin, ano sinasabi? Mga tambay, pagka nang huli raw po ng mga adik, magagalit ang gobyerno. Sa bagay, 'di ba yung dating PNP chief, 'di ba? Ano sabi niya sa droga, mga tambay? Ano sabi niya sa pulburon? You know, makakatulong pa sa ekonomiya at makakatulong pa sa mga Pilipino, lalong-lalo na dagdag oras daw po. Makakadagdag ng oras, lalong-lalo yung mga nagtatrabahong mga konduktor, mga driver, mga pahinante, mga babayan. Dagdag daw po yan sa magiging kanilang extra lakas at extra na hindi ka makakatulog. Gising na gising ka. Ganyan po ang paniniwala po ng mga kapulisan, lalo-lalo po ang mga naging general PNP chief sa ating bansa, mga kababayan. Kaya siguro di kaya natakot si Senator Jinggoy, mga kababayan, sa ganitong sitwasyon ng ating bansa. Dahil una-una, hindi po sumusunod sa proseso ng batas ang nakaupo yata ngayon. Dahil kaya rin siyang balikan. Dahil hindi nga po sumusunod sa proseso ng batas, hindi kaya natakot si Senador Jinggoy na baka makalkal at mabuksan ang kanyang kaso dahil siya po'y convicted. Convicted din po siya. Kung lalaban po siya ngayon sa presidente na may issue ng pulburon at coke, baka po siya ay mapolitika rin. Hindi kaya? Kaya po biglang kambyo. Kahit mali ang ginawa na proseso ng mga tao na ito, katulad ni General Torres, ni General Marbil, si DOJ Secretary Remulla, si DILG Secretary Remulla, at syempre po ang kasundaluhan. Di po ba? Na nagsani puwersa po dyan. Di po ba napakarami pong pinakalat po nila, PNP, saka AFP? Di po ba? Pinakalat po nila ng husto yan sa Villamor Air Base. Sabwatan po yata sila dyan, sabwatan ng gobyerno. Kaya nga mga kabayan, pag hindi na po Pangulo ang presidente ng Pilipinas ngayon, ay baka pati ang presidente ngayon na tinatawag na sumisinghot ng pulburon, mga kabayan, ay magsasama-sama po yan sa kulungan, di umano. Lalong-lalo po ngayon, ito pong hinahangaan ni Senator Jinggoy. Hinahangaan niya po ngayon ito. Si General Torre, hangang-hanga siya, mga kabayan, sa mga pulisiya na ginagawa sa pagbabago daw po ng PNP. Pero hindi po siya, pero bigla kang kumambyo. Nung una, binabatikos mo yan. Di po ba? Binabatikos mo noong una, ngayon, hinahangaan mo na. Kaya kung mag-iisip ka talaga, mga kabayan, may malalim na dahilan. Kaya po biglang bumaliktad. Biglang kumambyo si Senator Jinggoy Estrada. May malalim yatang dahilan. Yung binabatikos mo na napakaraming paglabag sa batas, proseso ng batas sa ginawa kay Vice President Sara Duterte, sa kanyang pamilya, sa pamilya Duterte at lalong-lalo kay dating Pangulong Duterte, napakarami nagpatotoo, pati po mga justices sa ating bansa, mga matatalinong abogado, mga nagsunog ng kilay, mga kababayan. Pinatunayan nila na isang damukal na paglabag sa batas ang ginawa ng PNP, ng DOJ, ng DILG, at lalong-lalo na ang Pangulo ng bansa. Di po ba? Kaya nga lang po, nagkakaroon po kasi ng takipan. Bakit ko po nasabi? Kasi hanggang ngayon, ilang buwan na po, ayaw pa rin tuldukan ang issue ng proseso ng batas sa paghuli kay dating Pangulong Duterte. Nananatili pa rin pong sarado ang desisyon ng Korte Suprema sa issue na ito at lalong-lalo pong sarado pa rin ang desisyon ng Ombudsman sa issue na ito. Di po ba? Pinasasagot po natin ang Ombudsman na dapat, maglabas na po siya ng pinale, desisyon
kung tama ba ang ginawa ng kapulisan dito sa dating Pangulong Duterte sa pag-aresto o mali na dapat sila ay kasuhan. Kaya lang, yung 10 araw, binigyan po ng extension. Puro extension po ang naibigay po sa mga tao na ito na sangkot sa pag-aresto sa dating Pangulong Duterte. Ganyan po ka-spoiled, mga kababayan, pagka ang gobyerno na ng binagoong Pilipinas ang naiipit sa proseso ng batas. Spoiled na spoiled. Pero pagdating sa mga Duterte, mga kababayan, hindi ka makakaisang araw, hindi ka sisikatan ng araw sa kanila. Yari ka na. Dadaling ka na sa ibang bansa. Ganyan po sila katindi. Hindi uso extension sa kanila. Basta sa Duterte, hindi uso extension. Instant. Mapakabilis, mga kababayan. Yan po mga kababayan, ang komento po natin kay Senator Jinggoy na bigla po tayong nagtaka. Ano kaya ang dahilan ni Senator Jinggoy, mga kababayan? Ayaw niya kayang mabalik uli sa kulungan? Di kaya? Dahil lahat ng lumalaban sa administrasyon ngayon ay nagkakaproblema yata. Mga kababayan, hindi po ba? Napakarami na pong naipapakulong na walang proseso halos ng batas. Hindi po ba? Nakita niyo po, pati ang dating Pangulong Duterte, naipatapo nila. Hindi kaya takot na takot dyan ang Senador Jinggoy. Maraming salamat po mga kababayan sa mga gusto po ng Tambayan mga kababayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. At syempre po sa ating po mga subscribers, maraming salamat po sa inyo mga kababayan. Thank you po. Mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyo lahat. At maraming salamat din po sa mga biyayang na pinagkakalob nyo po sa inyong Tambayan mga kababayan. Thank you po. Shoutout po Kingston 123 ng Hong Kong, Eric Hershio ng Canada, Jake Yahut 4531 ng Maisug, California, USA, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Julieta Celona ng Sydney, Australia, Baby Roman Ate Isa ng Cagayan, Jem Aris ng United Arab Emirates, Jobilin Watanabe ng Japan, ako si Pilam, Annie Joe, Teodorico Erguisa Jr., si Arfel Villacorta, Wills Bubbles 5697, Rosalina RK 888, Team 888, Michelle Yamaguchi Vlog at si Norma Garcia. Maraming salamat po sa mabiyaya po na inyo pong pinagkakalob sa inyo pong tambayang makabayan. Mabuhay po kayo. Ingatan nawa po sa inyong pong mga paggawa. At syempre po, yung panalangin at dasal, sama po natin ang pamilya Duterte na sila po'y maingatan, ang Vice President, lalong-lalo po ang dating Pangulong Duterte na madugtungan pa po ng mahabang buhay at kalakasan ang dating Pangulong Duterte. At syempre po, yung pag-iingat, maingatan po sana siya at makabalik po sa lalong mabilis sa ating bansa, mga kababayan. At muli po mga kababayan, paalam po muna sa muli po. Ingat-ingat po tayo mga kababayan. Happy weekends. Sa muli po. Bye-bye.